Magandang araw po, si Mike Kanyayahan ito. Isa sa dahilan ng masidhing kabiguan ay ang labis na pag-asa or expectation doon sa isang tao o bagay o pangyayari, no? At ang kabiguang yan ay minsan nauuwi pa sa sa depression at anxiety, no? At upang maprotektahan natin ang sarili natin, mapangalagaan, no? Huwag tayong umasa ng sobra sa nararapat, sobra ah, sa makatotohanan, no? Hindi masamang umasa, hindi masamang mag-expect, no? Ah, pero huwag tayong lalayo sa tinatawag na balance or balanse, dahil doon tayo yun yung pinaka safe zone natin, yung balance, no? At when we say don't expect too much, no, doon tayo mag-focus sa word na sa phrase na too much, no? Kasi hindi sa relasyon, no, sa relasyon sa tao at sa bagay, no, ah ah, yung mga anger issues natin ay nagmumula dyan sa sobrang expectation. So halimbawa, no, may kinuha kang gamit, no, at gagamitin mo siya. Ini-expect mo itong gamit na to ay magpe-perform ng ganito, biglang hindi ganito yung nagawa niya. So magagalit ka, no, kahit mag-isa ka lang, no, magagalit ka. Halimbawa, no, sa upuan, no, nag-expect ka na itong upuan ay matibay, pero hindi naman matibay, no. Pag upo mo, bigla kang natumba, nabali, ganyan, magagalit ka. Kasi nag-expect ka too much sa upuan, no. Hindi mo inalam na brittle pala yung upuan. Ganon din sa no, sa tao, no. So hindi ka nagagalit sa mga taong hindi nangangako sa'yo or mga walang pakialam sa'yo. Hindi ka nagagalit. Nagagalit ka doon sa mga taong mas malalapit sa'yo at kinakausap ka at nagsasabi o hindi man kahit hindi nagkasabi or nagkaroon ka ng pag-asa sa tao na yon, kahit hindi alam ng tao na yon na umasa ka sa kanya, pero umasa ka. So ngayon nabigo ka, no? Hindi alam ng tao bakit ka bigo sa kanya, diba? So nagkaroon ka ng isang ng isang kaibigan, di ba? At yung kaibigan mo na yon ay hindi naman nangangako sa iyo, no? Pero nagulat ka, no? Para bang nasabi mo sa uli na hindi ka pala totoong kaibigan kasi ganito ganyan, pero hindi niya alam na in-expect mo pala sa kanya yon, no? So doon man nagkakaroon ng problema, kapag ka merong sobrang expectation tayo doon sa isang tao, di ba? At dapat dito, no, merong agreement yung dalawang tao. Ibig sabihin between dun sa umaasa at yung nagpapaasa. Kasi pagka may agreement dun sa umaasa at nagpapaasa, walang gulo. Kasi yung nagpapaasa, malinaw niyang sasabihin kung ano yung dapat mong asahan. At yung umaasa, malinaw niyang malalaman kung ano yung dapat na i-expect niya, di ba? Tulad na lang ng halimbawa ng employee-employer relation, di ba? Yung employer mag-hire yan, no, ng empleyado. At natural, no, sasabihin niya ron sa empleyado, I expect you to do this, to do that, no? I expect this from you. At sasabihin naman ni empleyado, yes ma'am, yes sir, no? I promise to deliver this, no? So ngayon, hindi pwedeng sabihin ni empleyado na, ma'am, sir, sorry, hindi ko mapapangako yung ganito. At hindi rin pwedeng sabihin ni employer na, okay lang, di ba? Okay lang kahit na na hindi mo yan kasi hindi ko naman expect yan. Hindi ganoon, di ba? So, nag-hire si employer at binabayaran si employee to deliver a certain expectation. At ganoon din, no? Binebenta ni empleyado yung deliverables na ini-expect, no? So, ibig sabihin, ang commodity ay yung expectation. Pero malinaw may kontrata sila, no? Employment certificate, employment contract, di ba? May job description. So, anong i-expect ni empleyado? Salary, benefits, etc. Anong i-expect ni employer? Ito, output, productive output, result, or yung routine, or etc. No? Kung ano yung nasa job description, di ba? So, malinaw, no? So, ngayon, pag tumagal si empleyado, ibig sabihin, nati-deliver ni empleyado, ni employee, yung expectation. At ngayon, yung si employer naman ay satisfied sa expectation. So, ibig sabihin, tumatagal yung relasyon nila dahil malinaw yung dapat na i-expect. Malinaw ang dapat na asahan ni employer. At si empleyado
ay nandun sa boundary niya yung kailangan niyang i-deliver. Pero pagdating sa relasyon ng tao sa tao, no, babae, lalaki, or kaibigan, ganyan, so dapat ganon, no? So ang problema, kung walang ganon, kung wala namang mga kontrata, so kanino yung problema kung merong kabiguan, nandun sa umasa. Kaya huwag kayong aasa ng sobra dahil magbabackfire yan sa inyo. At hindi nyo kailangan umasa ng sobra, diba? Lalo na sobra sa kakayahan nung tao o bagay, diba? Kaya pag bumili ka ng isang bagay, huwag mong i-expect na yung bagay na yon ay mas makapangyarihan kumpara dun sa kakayahan ng bagay na yon na mag-serve sa'yo. Ganon din sa tao. Huwag mong i-expect something beyond dun sa pagiging human niya, diba? Otherwise, ikaw rin yung mabibigo, diba? Kaya yung mga kabiguan natin yan, tayo rin yung may gawa niya, no? At kasi yan yung control natin, eh. Yung nararamdaman natin dahil sa kabiguan, kasi ano man ang nararamdaman natin, yan yung diyan tayo dapat papasok. Diyan tayo may control. Wala tayong control sa lahat ng mga nangyayari. Wala tayong control sa pwedeng ipangako ng isang tao o bagay. Ang may control tayo kung paano tayo humarap doon sa kabiguan o sa mga pangyayaring hindi natin inaasahan. So therefore, huwag umasa ng sobra. Ng sobra. Ganito na lang po. Ito po si Mike Anyayahan. May the force be with you.